Magandang buhay mga ka-TH. Meron tayong bigyan ng reaksyon ngayon. Ito'y na KMGS. Isang maswerteng backhoe operator, taga Surigao pala ito, kababayan ko, ay nakahagod siya nang nagbabackhoe siya ng kanal, ay nahagod niya yung semento. May laman daw na 3 figurine at iba pang mga kumikinang na kulay ginto na mga bato. Kaya ito atin panoorin ang KMGS ng backhoe operator na nakahits daw ng ginto. Nautusan daw ang construction worker na si Daryl na maghukay ng kanal sa kanilang project site sa Batangas. Bigla ko pong nahagod po yung semento. May nakita po ako mga kulay puti na parang itlog po. Akala ko sa rubber, malambot kasi siya. Wax pala yun. Nakakalat din sa hukay ang maliliit na piraso ng makukulay at kumikinang na bato. Kasing laki lang po ng mga butil ng munggo, mga kulay dilaw po. Isa-isa niya ang mga itong pinulot. Tinatanggal po namin yun lahat para makita po namin ang pinakaloob po noon. Okay, so ito, tingnan natin to balik. Ulitin natin ha. Ito, bakit nga ba nakalagay sa wax ang mga figurine na ito? Well, kung ang nagbaon nito ay hapon, ito'y mga bagay na nakuha sa mga Chinese temple. Di ba? Kasi ito'y mga pampaswerte. Ito'y mga zodiac symbol ito. Pampaswerte ito sa pangpungsoy ito, pampaswerte sa mga Chinese. Ang Buddha na nariyan ay Chinese Buddha, yung kalbo na Buddha. At meron ding Buddha na Cambodian Buddha. Kaya palagay ko ang hapon na nagbaon nito ay akala niya ginto ito, kaya binalot pa niya sa wax para hindi masisira, di ba? Make that hindi madumihan. Kaya binalot niya sa wax bago niya ibinaon. Nakalagay sa simento sabi ng backhoe operator ay nahagod niya ang simento at yan ang tumambad sa kanya. Kaya napakalaking swerte na sana nito. Imagine, meron daw 70 grams. So ang 70 grams ay halos 400,000 plus yan Halos kalahating milyon. So pera na rin yan. Pwede nang makapagpatayo ng maliit na bahay. Kaya lang ay medyo hindi maganda ang ending ng discovery na ito ng ating kababayan dahil sa mamaya ay malaman natin. Patuloy muna natin ang video sa panonood. Ang mga itong pinulot. Tinatanggal po namin yun lahat para makita po namin ang pinakaloob po noon. Doon 2 Buddha at saka yung Cobra. Nasa yung mga figurine, no? Antique ba ni or Bulawan? Ang 3 figurine na gawa sa metal, nasa 3 inches ang taas at tumitimbang ng mula 20 to 70 grams. Ang mga nahukay ni Daryl, ipinasuri namin sa metallurgical engineer sa University of the Philippines sa Diliman. Sa visual mga signs, no, yung gold natin, very lustrous siya. Totoo kayang mga antigo ito at gawa sa ginto? Ito, pwedeng sagot dito ay pwedeng antigo pero hindi ito ginto. Unang tingin pa lang, di ba? Hindi siya kumikinang. Siya ay bronze talaga kung tingnan. Kung hindi man bronze, siya ay brass. Okay, so ito, balikan muna natin yung pagkabalot nito. Binalot sa wax Ayan, so meron palang 3 ito. Ito yung Cambodian Buddha. Kaya magtaka tayo bakit may kalbo na Buddha. Sa Buddhist, walang kalbo na Buddha. Ang Buddha ay ganito talaga sa India, sa Buddhism. Pag mga kalbo na Buddha na mataba, malaking tiyan, yan ay Chinese Prosperity Buddha. Ibig sabihin, galing to sa mga Chinese. Sa mga Chinese na mga negosyante na naniniwala sa mga feng shui. Okay, so tingnan natin yung pangalawang figurine. Ito, 20 grams siya. Kung ginto ito, 20 grams, 1 gramo ay 5,000 So times 20 ay 100,000 na ito. Ang halaga niyan. All in all, ang timbang ng mga nakuha ng ating ka-TH ay 70 grams.
So ibig sabihin meron siyang humigit kumulang 400,000 kung mga ginto ito. At lalo na kapag antique, mas mahal siya. So ito na tayo. Pumunta na sila Jessica at Katiet sa sa UP Laboratory ito para ipatingin kung tunay na mga ginto ito. of the Philippines sa Diliman. Sa visual, may mga signs, no? Yung gold natin, very lustrous siya. Totoo kayang mga antigo ito at gawa sa ginto? Hali na makahukay ng mga talagang artifacts na may kahalagahan sa ating kasaysayan. Maganda na lumapit sa ating National Museum dahil sila yung may kakayahan, may kaalaman kung paano i-handle, i-manage ang mga ganitong artifacts. O ayan mga Katiats, kapag nakakuha kayo ng hindi ginto, ay pwede niyong ilapit sa malapit na National Museum sa inyong lugar o sa karatig na bayan para ma-donate at mabigyan naman kayo ng ng founders fee. Yung founders, yung parang bayad ng makuha nyo yan. Kasi hindi naman sinadya na makuha yan. Kaya mayroon founders fee. Kaya tulad nito, dahil hindi ito mga tunay na ginto, pwede doon sa sa museum. Kasi bakit ba naman ibinaon yan kung hindi yan importante, di ba? So baka ito nga'y ginagamit sa mga ritual katulad ng umamori. Umamori ritual means yung good fortune na pagbaon ng mga bagay. Okay, so patuloy muna tayo sa ating video. Dapat kapag nakahukay tayo, ganun kagad yung thinking natin. Yung iba kasi kapag nakahukay, binibenta na kagad. Itong nahukay ko, kung may kinalaman po to sa kasaysayan ng ating bansa yun, kailangan po talaga isa ulit. Lakas po yung pakiramdam ko po na talagang tunay po yun. Sumailalim ang mga ito sa elemental analysis gamit ang XRF, X-ray Fluorescence Spectrometer. Gumagamit siya ng X-rays para ma-determine kung ano ba yung metal or element na nandun sa materials natin. Ang unang sinuri ang figurin na nakaupong Buddha. Matapos isalang sa equipment ng 3 beses, lumabas na May percent siya ng gold, 0.05. Since kakaunti lang yung gold nito, walang value pagdating sa gold. 63% na copper, 33% na zinc, that's brass. ang figurin na ahas naman at ang mas maliit na Buddha. So yung 3 samples natin, naglalaman ng predominantly copper at zinc. Ang mga nahukay ni Daryl, tanso. At least po, nalaman ko po na kung ano talaga ang tunay na resulta para po mawala na po yung mga agam-agam na iniisip ng ibang tao. Ipinasuri rin namin ang mga ito sa isa pang eksperto. Legit siya pagdating doon sa mga simbolismong ginagamit sa tinatawag nating feng shui ng mga Chinese. Yung imahe ng ahas, ito ay ginagamit na pampaswerte sa mga bahay ng mga Chino. Si Buddha kasi isang enlightened being, so nagtuturo siya niyan. In meditative pose, nakaupo siya at nagpapakita, nagsisimbolize ng wisdom. Pagbabaon ng imahe, dinidiscourage yan, no, sa mga Budista kasi sacred yun eh. Pero maaari din, baka may naniniwala kasi na kapag binaon yung mga imahe na yun at magtatayo ng struktura doon, baka pampaswerte. Pero may halaga ba ang mga ito? Libo rin yun, no? Kapag binenta mo, may mga collector din kasi na may gusto na mga ganyan. Tama. Pwede kasing antique ito eh. Kaya sabihin natin, 5,000 bawat isa, so merong 15,000. So pwede na, di ba? At pwede ring itago lang yan at gawing display at pampaswerte. Kasi yan ay pampaswerte naman talaga yan sa Chinese belief. Okay, kaya sa mga Katiats natin na makahukay ng ganito na hindi kayo sure kung ginto o hindi, ay napakasimple lang naman yan. Bumili lang kayo ng nitrate acid. Nitrate acid. At lagyan nyo ng nitrate at iitim yan ang kulay kapag hindi siya ginto. Pero kapag purong ginto at napatakan ng nitrate acid, ay lalo itong magniningning, magdidilaw, kikintab lalo kapag totoong ginto.
Pero kapag hindi ginto, mag-iba ang kulay niya na parang sunog. Yan, so nitrate acid lang, mga kababayan. Kung walang nitrate acid, ay pwedeng asido. Pero nitrate acid yung mga ginagamit sa pawn shop eh. Kaya kung nagtipid ay bili lang kayo ng asido. Kasi kung ginto ay hindi siya masusunog ng asido. Pero kapag hindi ginto ay pwedeng mag-iba rin ang kulay kapag nabuhusan ng asido. So yan, bago kayo pumunta sa mga sa mga mag-a-assign yan, ay i-assign nyo muna sa inyong kabahayan sa home test gamit ang nitrate acid or kahit na asido. Okay, so tapusin natin ang video. Hindi siya mag-fall under magiging cultural treasure. Kasi nga, pwede mo ba siyang mabili sa mga ibang lugar? Ayon sa isang jeweler, ang halaga ng mga imahen, Mababa lang din per gram ng brass. More or less 50 pesos per gram. habang ang mga kumikinang na bato naman, Kapag diamond siya, once na dinikit mo na siya, automatic tutunog yan. Nasa 3 or 4 lang yung hardness nito. Mababa lang talaga siya. wala rin daw malaking halaga ang mga ito. Ito ay simili. Nakukuha kadalasan sa mga damit na ginagamit sa mga kasal. Tatago ko na lang, gawin ko na lang po itong isang remembrance. Alright, nakaka-discourage naman ang ending ng ating video dahil nagiging tanso eh. Imbis ginto, nagiging tanso. Dahil kay Jessica Soho, wala yatang ending si Jessica Soho na ginto eh. Yung kanyang introduction ay palaging ginto. Pero ang ending ay hindi. Di ba may napansin ba kayo mga kababayan? Yan ang napansin ko eh. Bakit ba mukhang ginto sa entrada ng video pero ang ending palaging hindi ginto eh. Pero isa lang yung totoo na KMGS, yung meteorite. Yung meteorite na napulot ng tatlong magkumpare, di ba? Yun, totoo yun. Kaya nga medyo naibenta yun ng eksaktong presyo sa labas ng bansa. Kaya mas pang meteorite eh. Mas malaki pang tsansa ng meteorite na makakuha tayo ng Yamashita Treasures. Kung focus lang tayo sa paghanap ng meteorite, ay malamang mas mauna tayong makakita ng meteorite kaysa Yamashita Treasures. Diba? Kasi ang meteorite ay hindi naman yan nakabaon ng malalim. 1 metro lang ang pagkabaon yan. At walang mga booby traps. At hindi binabalot, diba? Metal detector lang ang katapat ng meteorite sa pagganap. Okay, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat mga ka-TH, mga kababayan. At sa bago pa lamang sa ating channel, huwag kalimutan mag-subscribe para palagi tayong updated sa mga bagong uploads. Hanggang sa muli, paalam!